Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, kahandaan ng pamahalaan anuman ang mangyari sa military exercises ng China sa palibot ng Taiwan, siniguro ng Malacanang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Pinawi ng Malacanang ang pangamba ng publiko kaugnay sa military exercises ng China sa palibot ng Taiwan. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro, kasunod na rin ang una ng direktiba ng AFP sa Northern Luzon Command na maging handa anuman ang maging aksyon ng China laban sa Taiwan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na hindi dapat ikaalarma ng mga Pilipino ang aksyon na ito ng AFP, lalo't ginagawa lamang ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang kanilang mandato sa taong bayan. Kailangan lamang anya na handa ang contingency measures ng gobyerno sakaling mauwi sa hindi inaasahang pangyayari ang military exercises ng China. Pagbibigay din ng opisyal, sakaling kailanganin rin ng repatriation o pagpapauwi sa mga Pilipino na nasa Taiwan ngayon, makakaasa ang mga Pilipino doon na hindi sila pababayaan ng Marcos administration. Kung magaganap, lagi po tayong handa. Katulad po ng sinabi ni AFP Romeo Browner, lagi tayo dapat handa sa anumang contingency. Kung mangyayari pan po yan, hindi po tayo dapat magtulog-tulog sa ating posisyon at sa trabaho, lagi po tayong handa. Pero again, ang detalye pong iyan ay ibibigay po natin sa ating Defense Secretary at kay AFP Chief Browner. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Malacanang nanawagan sa publiko na huwag mabahala sa gitna ng kasalukuyang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Naniniwala ang Malacanang na hindi dapat ikabahala ng publiko ang naging panawagan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner, partikular sa Northern Luzon Command, na maghanda sakalit tumaas ang tensyon sa pagitan ng China at ng Taiwan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tama lang naman ang naging hakbang ng pamunuan ng AFP na anya ay maituturing na paalala sa tropa ng kasundaluhan, gayon din naman sa taong bayan na maging preparado sa lahat ng contingencies. Kabilang na dito ang posibleng repatriation o pagpapauwi sa mga OFW sa Taiwan sakali mang mauwi na sa pananakop ang pangyayari at maapektuhan ng Pilipinas. Pagtiyak ni Atty. Castro, naririto ang gobyerno para magbigay ng tulong sa ating mga kababayan anumang oras, partikular na ang mga Pinoy sa Taiwan na nasa may 250,000 ang bilang. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Atty. Claire Castro. Sa aming pagtanto ay hindi naman po dapat mabahala ang taong bayan patungkol po dito. Tama lamang po na magkaroon po siya ng reminder sa buong troops, pati na din po sa taong bayan, na we should always be prepared in all contingencies. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin ng naunang ulat, pahayag ng AFP Chief of Staff patungkol sa posibleng pananakop ng China sa Taiwan, bahagi ng kanilang mandato na protektahan ang mga Pilipino. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Linaw na Armed Forces of the Philippines sa walang kagyat na banta o pagkataas ng alerto sa hanay ng militar. Ito kasunod na rin na naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa anibersaryo ng Northern Luzon Command Kamakalawa hinggil sa posibleng pananakop ng China sa Taiwan. Sa inilabas sa kalatas, binigyan din ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na ang pahayag ni Browner ay nakatuon sa paghahanda bilang ito naman ay bahagi ng kanilang mandato na protektahan ng mga Pilipino at bantayan ng teritoryo. Partikular na rito ani Trinidad ang paglilikas sa may 250,000 mga overseas Filipino workers sa Taiwan sa sandali ng lumalanga ang sitwasyon doon. Bilang responsableng sandatahang lakas, patuloy ang estratehikong pagpaplano ng AFP upang tugunan ang mga nagbabagong seguridad at tiniyak nito ang profesional nilang pagganap sa kanilang mandato na magbantay sa teritoryo ng bansa. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pamahalaan dapat maging handa sa posibleng development sa sitwasyon sa pagitan ng China at Taiwan ayon sa mga senador. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Sang-ayon si Senador Ramon Bong Revilla Jr. na dapat maging handa ang pamahalaan sa posibleng pagsakop ng China sa Taiwan. Git ni Revilla kung kailangang maripatriate o maibalik sa Pilipinas ang mga kababayan natin na nasa Taiwan ay dapat itong gawin. Kailangan anyang tiyakin ang kaligtasan ng bawat isang mga Pilipino na nandoon sa naturang bansa. Samantala, pinuri naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang proactive na posisyon ng Armed Forces of the Philippines sa paghahanda ng rescue operations para sa mga Pinoy sa Taiwan. Binigyang diin ni Gatchalian na mahalagang magkaroon ng well-coordinated contingency plan ang Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFW. Dapat rin anyang mayroong klaro at tiyak na protokol para sa evacuation, repatriation at crisis management. Kailangan anyang tiyakin na bawat OFW ay magkakaroon ng mabilis na akses sa mga mahalagang serbisyo gaya ng temporary shelter, pagkain, tubig, serbisyong medikal at transportasyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Administrasyong Marcos Jr. hindi tumitigil sa pagpapatupad ng structural improvement ng public infrastructure projects sa buong bansa bilang paghahanda sa The Big One. Balikan natin si Raquel Bayan para sa balita. Taon-taon ang isinagawang structural improvement at strengthening ng Department of Public Works and Highways sa mga pampublikong infrastruktura tulad ng gusali, paaralan, ospital at tulay sa iba't ibang panig ng bansa upang masiguro na nakasusunod sa international standards ang mga infra projects na ito. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na nasa 124 na assessment na ang kanilang nakumpleto at higit 500 gusali na ang kanilang naisailalim sa retrofitting sa Metro Manila. Nasa 21,000 public buildings na rin anya sa NCR ang kanilang na-assess kung saan karamihan dito irerekomenda nila para sa retrofitting. Sabi ng opisyal, tuloy-tuloy ang kanilang programa upang masiguro ang integridad ng mga infrastruktura lalo na ang mga tulay sa Metro Manila lalo't malaking papel anya ang ginagampanan ng rehiyon sa kabuuang ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga regional directors rin anya ng DPWH ay pinag-utos na ang pagpapaigting ng pagsusuri sa mga national roads, national bridges at iba pang national infra projects upang malaman kung kailangang isaayos, i-rehabilitate o palitan ang mga ito. Ongoing naman po, hindi lang ngayon. Hindi lang ho dahil may nangyari
sa Myanmar. Kung hindi, taon-taon naman po, kami ay may programa na lahat na ng tulay, national roads, especially national bridges, ay dapat i-assess every year at tignan ang kanyang structural integrity para may programa natin kung kailangan niyang i-repair, i-rehabilitate, o kailangan niyang palitan, o kailangan niyang i-retrofit. So, meron po kami sa budget po namin ng programa para sa mga tulay. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo, Pilipinas Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, mga lokal na pamahalaan dapat maging ganap na handa sakaling tumama ang The Big One sa Pilipinas ayon sa isang senador. Balikan natin si Nympha Asuncion para sa balita. Pinaghahandaan ni Senador Sherwin Gatchalian ng Pilipinas sa posibilidad ng pagtama ng The Big One matapos ang naranasang higit magnitude 7 na lindol sa Myanmar at Thailand. Binigyang diin ni Gatchalian na hindi dapat magpakampante ang Pilipinas lalo pat nasa loob tayo ng Pacific Ring of Fire. Ayon sa Senador, dapat ganap na maging handa ang mga lokal na pamahalaan na mabilis na rumisponde sa mga kalamidad gaya ng lindol. Bilang mga frontliners, kailangan na anyang magtalaga ng mga LGU ng designated areas of evacuation at dapat na rin magkaroon ng well-trained emergency response teams na may kumpletong rescue at medical capabilities na laging nakastandby. Anya, mahalagang may kakayahan, mga gamit at pondo ang mga lokal na pamahalaan para rumisponde sa mga kalamidad. Niniit rin ni Gatchalian na bukod sa gobyerno ay responsibilidad rin ng mga ordinaryong mamamayan ang maghanda at magkaroon ng kaalaman para agad na makakilos sa panahon ng pangangailangan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 50% ng rice retailers nakakasunod sa Maximum Suggested Retail Price o MSRP ng imported na bigas. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Ilang araw matapos na ipatupad ang 45 pesos na Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa imported na bigas, ay iniulat ng DA na umabot na ngayon sa 50% ng mga pamilihan ang nakakasunod sa itinakdang MSRP. Ayon kay DA spokesperson Asek Arnold de Mesa, sa pag-iikot ng kagawaran gaya ng sa Mega Q-Mart, kapansin-pansin na marami na ring retailers ang nagbebenta ng 45 pesos na kada kilo ng imported rice at meron pa nga anyang mas mababa pa. Nauunawaan naman ng DA na may ilang rice retailer ang hindi pa makakasunod sa MSRP dahil nagpapaubos pa ng mga hawak na stock ng bigas. Kaugnay nito ay muling ipinunto ng DA na ipinako na muna sa 45 pesos ang MSRP para hindi maapektuhan ang farm gate price ng palay ngayong harvest season. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, panuntunan sa minimum access volume sa imported na karneng baboy, rerebisahin ng Department of Agriculture o DA. Balikan natin si Mary Ann Bastasa para sa balita. Maglalatag ang Department of Agriculture ng total overhaul sa panuntunan pagdating sa minimum access volume para sa imported na karne ng baboy. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan ng rebisahin ang 30 taong panuntunan sa MAV nang maiwasan na maabuso ito ng iilan lamang na accredited importers. Sa pag-review nito sa MAV, sinabi ni Secretary Chu Laurel na hindi nakikinabang ang mga consumer sa binabaang taripa. Kaya naman sa kanilang inisyal na plano, pinag-aaralan ng DA na itaas ang alokasyon sa meat processors ng 40,000 metriko tonelada at ang balanse ay ilalaan naman sa Food Terminal Incorporated at dalhin sa mga pamilihan upang matatag ang presyo ng karne ng baboy. Sa ngayon, binabalakas na umano ng Policy and Planning Office ng DA ang naturang panuntunan na target namang matapos sa Oktubre. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, mga negosyante at Foreign Business Chamber hiniling kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpaliban ang pagpapatupad ng pre-border inspection policy sa bansa. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nanawagan kay Finance Secretary Ralph Recto ang mga business groups and foreign chambers na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng Interagency Pre-Border Inspection Policy. Ayon sa mga ito, posible itong makaapekto sa kalakalan sa bansa. Sa ipinadalang liham sa kalihim noong isang linggo, hinimok nila si Secretary Recto na irekonsidera ang Joint Administrative Order o JAO No. 01-2025. Ito ay ukol sa Digital Integrated System para sa Pre-Border Technical Verification at Cross-Border Electronic Invoicing na layong i-streamline ang sistema para sa international trade transactions. Ayon sa grupo, ang mga bagong mekanismo ng kalakalan ay indikasyon na ang bansa ay maaaring may intensyon na gamitin ang inspeksyon bago ang pagpapadala para sa pag-uuri ng taripa o customs valuation. Naniniwala ang business groups na walang katwiran para sa isang parallel na sistema ng inspeksyon at pag-verify dahil nanganganib lamang na maantala ang transaksyon o magkaroon pa ng dagdag na gastos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nanawagan sa mga ride-hailing firm na sundin ang 20% mandatory discount. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayan Lear. Nanawagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga Transport Network Companies o TNCs at Transport Network Vehicle Services o TNVS na mahigpit ay patupad ang 20% na diskwento sa pamasahe para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities o PWDs. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 2025-10, ipinag-utos ng LTFRB na ang diskwento ay pantay na hahatiin o tig 50% ang TNCs at TNVS operator at hindi na dapat ipapasa sa mga driver maliban kung ang operator mismo ang nagmamaneho. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Teofilo Guadis III, napansin nila sa mga pagdinig sa Kongreso na iba-iba ang pamamaraang ginagamit ng mga ride-hailing company sa pagkwenta ng hatian sa diskwento. Dahil dito naglabas ang ahensya ng bagong memorandum para maiwasan ang kalituhan sa implementasyon. Nabatid na simula April 7 ay pantay na sasaluhin ng TNCs at TNVS operator ang 20% na diskwento sa pamasahe para sa mga estudyante, senior citizens at PWDs. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, paggamit ng voter information sheets sa signature campaign para sa impeachment at People's Initiative, fake news ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni DK Zarate. Nilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi gagamitin ang ipinapamahaging voter information sheet ng COMELEC para sa signature campaign kaugnay sa People's Initiative o impeachment ng isang opisyal. Kasunod ito ng mga ulat na may ilang botante sa ibang lugar na tumatangging pumirma sa acknowledgement o tumanggap ng BIS dahil sa naturang peking balita. Sa ambush interview, nilinaw ni Garcia na kailangan ng pirma ng botante sa dokumento bilang patunay na natanggap nito ang BIS. Ipinaliwanag din ni Garcia na ang lagda ng botante ay kailangan maging ebidensya ng bilang ng mga naipamahaging BIS at para mabayaran din ang mga tauhan ng COMELEC. Ito si DK Sarati mula sa COMELEC para sa Hatol ng Bayan 2025. Hatol ng Bayan 2025 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. Sa Balitang Kamara naman tayo,
House Panel Chair, suportado ang panawagan na bigyang definisyon ang political dynasty. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Suportado ni House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert Ace Barbers ang panawagan na magkaroon ng kahulugan ng political dynasty. Kasunod dito na inihaing petisyon sa Korte Suprema para obligahin ang Kongreso na tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng political dynasty alinsunod sa saligang batas. Sabi ni Barbers sa kanyang personal na opinyon ay panahon ng mabigyang kahulugan ng political dynasty at matukoy ang mga limitasyon nito. Positibo naman ang mampabatas na kakayanin makapagpasa ng isang anti-political dynasty law sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Yes, ako personally, ito ko yan. No? I-define ano ba ibig sabihin ng political dynasty. Ano ba ang limitasyon surrounding the interest of a certain, say, clan or family in running for public office. Sabi pa niya mayroong political will ang Pangulo para ito ay maisulong lalo na sa gitna ng kanyang itinutulak na Bagong Pilipinas. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Balik tayo sa Senado. Review sa PUV Modernization Program, pagkakataon para gawing tama ang programa ayon sa isang senadora. Balikan natin si Nympha Asuncion para sa balita. Binigyang diin ni Senadora Grace Poe na ang ipinag-utos TDOT or Secretary Vince Dizon na review ng PUV Modernization Program ay pagkakataon na para gawing patas, makatao at tama ang programa. Nagtitiwala si Poe na kukonsultahin ng DOT or review body ang mga commuter groups, pribadong sektor, mga lokal na pamahalaan, akadim at iba pang concerned stakeholders. Ito ay paraan niya makabuo ng komprehensibong larawan ng sitwasyon ng modernisasyon at makabuo ng nararapat na solusyon. Dinagdag pa ng senadora na ang gagawing review ay hindi lang dapat tingnan kung paanong maipapatupad ng maayos ang programa, kundi dapat rin itong suriin ang sitwasyon ng mga jeepney driver at operator na nalulugi dahil sa taas ng presyo ng mga modern jeepney units. Giit ni Poe, kailangan ng bansa ng isang modernization program na sasang-ayunan ng lahat. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, paglitis sa kasong rape laban sa isang Taiwanese national sa Olongapo City, posibleng ilipat sa Maynila. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Magsusumite ng rekomendasyon ng National Prosecutor Service sa Department of Justice o DOJ para mailipat ang kasong rape na kinakaharap ng isang negosyanteng Taiwanese sa SBMA Olongapo City. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, hiniling ng Olongapo City Prosecutor's Office na ilipat sa DOJ ang kaso dahil sa ilang mga problema. Mismong si Olongapo City Prosecutor Charlie Yap ang nagdesisyon na ilipat ito lalo na't may ilan ang nakikialam at kinikwestiyon ang kaso ng Taiwanese businessman. Paliwanag ni Fadulion, marami ang tumatawag at nagpapakilala sa kanya hinggil sa kaso kung saan hindi naman nagpapakita ang mga ito kapag pinatawag na sa Olongapo City Prosecutor's Office. Matatandaan na kinasuhan ng 3 counts of rape, child abuse at corruption of minors sa Piskalya ng Olongapo ang negosyante pero kinikwestiyon ito ng kanyang kampo lalo na't ang nanay ng minor de edad mula sa Bataan ay nagulat na nagamit ang kailang pangalan. Mismong ang ginang na ang nagsabing hindi siya ang nakapirma sa umano'y sinumpang reklamo ng kanyang anak laban sa negosyante na matagal ng locator sa SBMA. Dahil dito malakas ang hinala ng kampo ng negosyante na gawa-gawa lamang reklamo at peke ang pagkatao ng mga nasa likod nito upang makapangikil kung saan maging ang ilang vloggers ay nakikialam na rin sa nasabing kaso. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagpapahalaga sa mga akda ng ating mga bayani, malaking tulong sa paghubog ng panitikang Pilipino.
Narito ang kawang ulat na ihahatid naman sa atin ni Mary Rose Rosero ng Radyo Magazine. Kasabay ng pagdiriwang ng araw ni Balagtas ay ang formal na paglulunsad ng pagdiriwang ng buwan ng panitikan tuwing buwan ng Abril mula sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, National Commission for Culture and the Arts o NCCA at ng National Book Development Board o NBDB. Ngayong taon ay ating ipinagdiriwang ang National Literature Month o buwan ng panitikan ngayong Abril sa temang Sikad Panitikan, Kultura at Panitikan ng Kaunlaran. Ayon sa NCCA, isang dekada simula ng malagdaan ng proklamasyon, binibigyan diin natin ang pagsikat ng panitikan bilang mahalagang salik sa paghubog ng ating pagkakakilanlan. Ito rin ay nagbibigay daan sa pagbasag ng mga makalumang pananaw sa pagpapalawak ng kaisipan para mas makabago at progresibong lipunan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang paalala. Ngayong panahon na ng kampanya para sa national at local elections, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ang mga kaganapan kaugnay ng May 12, 2025 elections. Hatol ng Bayan 2025. Ang mga paghahanda, ang kampanya, ang pagboto, hanggang sa proklamasyon ng mga nagwagi. Hatol ng Bayan 2025. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage. Hatol ng Bayan 2025. Ang bawat Pilipino ay kwento ng pag-asa at kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pinapangarap na bahay ay maisa sa katuparan na. Ang hanarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot kamay at abot kaya na rin. Ang layunin ng pambansang babae ay gustong-gusto ng Pangulo na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino. In our case, in SBMA, magtayo na tayo ng socialized housing para sa empleyado. Kaya ang layunin ng Presidente na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino ay isang napakagandang hangarin niya para sa mga kababayan niya. Ang hangarin ng pamilyang Pilipino ay makakamit. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Todo bantay ang pambansang pulisya sa mga bagong style ng krimen. Tulad ng carjacking noon, narentangay na ngayon. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 1 milyong operasyon ang ikinasa laban sa karnaping. The mission remains to serve and to protect our people. Mula July 2022 hanggang November 2024, nasa 3,000 sospek ng rentangay ang nahuli. Higit 2,700 ang naibalik na sasakyan. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na
ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga magsasaka ng sibuyas sa Pasukin, Ilocos Norte, may aasahan ng bibili ng kanilang puting sibuyas sa tulong ng Mariano Marcos State University. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Napalaos a panagyaman tin peksa dagiti Manalon ti sibuyas iti Pasukin, Ilocos Norte. Kalpasan nga andan ti manggatang kadagiti dakkel a sibuyas nga apitan da. Segon kini onion farmer Willie Valdez, problema da idi no ayan na ti pangilakwan da dagiti dakkel a sibuyas nga apit da gaputa saan na kaya dagiti individual wenno pamilya agatangan ti arig na gamgam ti kadadakkel na a sibuyas. Babaan iti panagbinulig iti Mariano Marcos State University kan ti maysa a fast food chain dito Ilocos Norte. Mailako dagitoy, maipangato pa iti produksyon da, manipod 24 tons ket mapagbalin a 101 tons. Impasigurado mat ni MMSU President Dr. Virgilio Julius Manzano Jr. at tulungan da dagiti Manalon iti sibuyas amang tungpal ti target production da itatawan. Babaan iti kabarwanan at teknolohiya kan dagiti resulta ti panagsukisok da magunod da daytoy. Tinasoo a programa ket maiyanurot iti mandar ni President Ferdinand R. Marcos Jr. a pangatuan ti sapol dagiti Pilipino a Manalon. Manipod ito'y syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. 26 na resident doctors ng pampublikong pagamutan sa San Fernando, La Union matagumpay na nakapagtapos. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Nagturpos ti 26 arasadante graduates sa Ilocos Training and Regional Medical Center wenno ITRMC kabayatan ti 31st commencement exercises for resident doctors anaanga iti City of San Fernando, La Union itay kanikadwa. Iti panarita ni Department of Health wenno DOH Region 1 Regional Director Dr. Paula Pasig Jonco inalukoy na dagiti nagturpos nga agbalin dagitoy nga instrumento iti namnama panagimbag ken inobasyon. Inbalakad natin panangaramat dagiti graduates kadagiti nasursuro datap na makaisalbarda iti biyag. Binalakadan mat ni ITRMC Medical Center Chief 2 Eduardo M. Badwa III dagiti medical graduates nga agbalin a resilient wenno natibkar kastamutan nga aramatan dati amin akarit a mapasaran datap no agbalinda a produktibo. Inalukoy na pay dagitoy a makikaykay satap no magunod dagiti annungan ti universal healthcare kantap no mapasaya at healthcare system tiya pagilian. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang Tabuk, pagpigil sa pagdami ng mga kaso ng child abuse, isinusulong sa mga barangay sa lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Roaquin. In Soro, iti City Social Welfare and Development Office, no kasano iti adang wenno proseso tapno matamong austo iti child abuse cases ken iti children in conflict with the law. Dahiti iti inatindaran idi na panalawas dagiti masaknan apan nakabagi manipod o patapulo ket tallo a barangay dito syudad iti Tabuk. In pakamo kadakwada iti CSWD office amasapol nga amudamot dagiti lintag may panggap kadagiti akaso wenno iti sitwasyon dagito bingkas iti Republic Act 11930 amang solbar iti anti-online sexual abuse when exploitation of children kastamot iti anti-sexual abuse when exploitation materials. Sumagmamanulang dagitoy kadagiti kasapulan a basaran when adang tapno maasikaso dagitoy asangsanguan nga problema dagito bing manamnama
nga dagiti nakiatendari ti panang educar ka dagiti barangay officials on child welfare program ket mas maprotektaran dagiti being kontra ita nya mana klase iti panag-abuso. Manipo DZRK tabuk Ren si Joaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Rehiyon 8 nagsagawa ng walang gutom program food redemption activities sa Eastern Samar. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Kasubong ang mga lokal nga gobyerno ngan partner merchants nagdumara di pala maiha ang Department of Social Welfare and Development Field Office 8 in food redemption activities di probinsya ni Eastern Samar. Inaboten 45 nga mga benepisyaryo tikang habungtang kinapundan ngan 50 tikang habungtuhan lawaan an malang puson nga nakapag-redeem hin mga pagkaon gamit ang ira mga electronic benefit transfer o EBT cards. Ini nga redemption in kaparten padayon nga implementasyon han DSWD 8 han walang gutom program ha Eastern Visayas region. Han naglabay nga bulan ng Marso inabotin 11,589 nga mga benepisyaryo ang nakatagamtam han programa. An walang gutom init sa nga flagship program han gobyerno nga nagtutuyo masolusyonan ang gutom nga inaabat ang mga pamilya nga kulang ang pangita. Mula sa Borongan City, Daisy Lalosa Belizar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo ngayon sa Sogod. 6 na lupong tagapamayapa sa Southern Leyte nominado sa Regional Lupong Tagapamayapa Incentives Awards. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Aljon Malot. 6 kalupong tagapamayapa sa probinsya sa Southern Leyte ang nalakip isip nominee sa Regional Lupong Tagapamayapa Incentives Awards kon LTIA 2025. Nasairan nga lakip sa nominado ang lupong tagapamayapa sa Barangay San Jose sa Maasin City alang sa Independent Component City o Component City category. Barangay Libas sa Sogod sa Second Class Municipality category o Barangay Ambakon sa Lungsod sa Hinunangan alang sa Third Class Municipality category. Makigtigi usab alang sa 4th Class Municipality category ang Barangay President Quezon sa Liloan, Barangay Dayanog sa San Juan sa 5th Class Municipality category o Barangay Magallanes sa Limasawa sa 6th Class Municipality category. Gitaho nga gihimo sa LTIA Regional Awards Committee o DILG Regional Review Committee ang ebalwasyon sa 28 ka nominees sa nagkadayang kategorya gikan Marso 24 hangtod 27 ning tuiga. Human sa makuti nga pagsusi, ilhon ang mga talagsaong lupon sa rehiyon nga nagpakita silang pasalig sa alternatibong resolusyon sa panagbangi ug epektibo nga pagdumala sa barangay. Samtang ang mutigbabaw nga top performing lupon sa rehiyon moabanti sa national level, diin sila makigtigi alang sa prestiyosong LTIA National Award. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dakoy naman natin ngayon ang rehiyon ng Mindanao. Cagayan de Oro City ipinagdiwang ang Women with Disability Day. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Miduyog ang kagamanan ng syudad sa pagsaulog sa Women with Disability Day pinaagi sa pagpahigayon og capacity development training diha sa City Tourism Hall ng syudad. Gihisgutan sa training ang kalabot sa Substance and Drug Abuse sa PDEA, Safe Spaces Act ni Attorney Vename Celeste sa CSWD og self-love nga gipaambit ni Persons with Disabilities Affairs Office Head Maria Liza Corpus.
Mipadayag usab sa ilang suporta sila si City Gender and Development Focal Person Sol Paeste Mosqueda, City Social Welfare and Development Department Head Annie Tungson, ug mga representante gikan sa Soroptimist International of the Americas, Philippine Region. Ang maong kalihukan mao ang nagtapos sa kasaulugan sa National Women's Month ug kini nahimong posibleng pinaagi sa City Gender and Development Focal Point System, City Social Welfare and Development Department, Persons with Disabilities Section, uban sa Persons with Disabilities Affairs Office. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Lokal na pamahalaan ng Zamboanga naghahanda na para sa gaganaping Summer Festival 2025 ngayong Abril. Narito si Shirley Espino para sa balita. Está preparada el gobierno local de la ciudad de Zamboanga por medio de la Oficina de Turismo el mega serie de mega actividad para el Verano Festival este año. Conocido también como el Zamboanga Summer Festival, este principia en abril 9 por medio de un commemorative program. Como igual del magapasang anyo, ay man-highlight durante el festividad con el cuantos mga-isla na syudad donde ay hacia el diferente mag-actividad como el Isla de Santa Cruz donde ay conducí el Dive Safari 2025 y el Fiesta na Santa Cruz Island, mientras el 11 Islas Food Festival ay conducí también na Baong-Baong Island. Puera con este diferente mag-actividad y mga-competition también, el prepara el gobierno local este summer para na publiko. Desde na RP Zamboanga is si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office sa Caraga, binigyang pagkilala ang lokal na pamahalaan ng Butuan sa ginawang Panata Ko sa Bayan Awards 2025. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayanara Sumapad. Gitagaan og pag-ila ang Butuan City sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga atul sa gipahigayong pagkilala sa natatanging kontribusyon sa bayan o Panata Ko sa Bayan Awards 2025 bag-uhay lamang sa may Pavilion Watergate Hotel, Butuan City. Ang kalihukan naghatag og pag-ila sa mga individual ug organisasyon nga naghatag og kontribusyon sa paghatag og serbisyo ug commitment sa trabaho aron sa pagpalambo sa kinatibuk-ang kaayuhan sa komunidad. Personal nga gidawat ni Committee Chairman sa Committee on Social Welfare, City Councilor Victor Plaza ang plaque of recognition, isip representante ni Butuan City Mayor Ronnie Vicente Lagnada. Mipasalig ang LG Butuan nga luyos sa nadawat nga pag-ilagikan sa DSWD Field Office Caraga, kanunay na ang serbisyo o programa ang ginahatag hilabi na sa hisgutanan sa social services para sa tanang sektor sa komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Iligan City Police Office, ibinalitang generally peaceful ang lungsod. Publiko, pinaalalahanang maging mapanuri sa impormasyon ngayong nalalapit na ang halalan. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Kumpiyansa ang Iligan City Police Office o ICPO sa ilahang taho nga nagpabilin nga generally peaceful ang dakbayan. Matod ni ICPO spokesperson Police Major Zandrex Panolong, padayon ang pagkunhod sa mga insidente sa krimen sa dakbayan. Sumala pa niya gikan sa kapin 900 ka kaso nga natala niadtong 2023, mikunhod kini ngadto sa hapit 800 ka kaso niadtong 2024. Sa unang tulo ka buwan sa 2025, 741 ka kaso ang natala.
Dugang pa sa opisyal, kung magpadayon ng maong trend, posible nga mapadayon o mas mapakunhod pa ang crime rate sa dakbayan. Kay nung duman nga gi-report ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil nga mikunhod og 7.31% ang kinatibuk-ang crime volume sa tibok nasud, diin nakatabang usab ang dakbayan sa pagpakunhod sa ihap sa mga kaso sa krimen. Samtang gipahinumduman usab sa ICPO ang publiko nga mahimong magbinantayon sa impormasyon nga ilahang madawat ilabi na nga nagkaduol ng eleksyon aron malikayan ang pagkuyanap sa mga sayop nga balita nga magamit sa politika. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon. Mapapakinggan na natin ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman makalipas ang ilang paalala. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Ngayong panahon na ng kampanya para sa national at local elections, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ang mga kaganapan kaugnay ng May 12, 2025 elections. Hatol ng Bayan 2025. Ang mga paghahanda, ang kampanya, ang pagboto, hanggang sa proklamasyon ng mga nagwagi. Hatol ng Bayan 2025. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage. Hatol ng Bayan 2025.
Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito naman ang balitang negosyo at kalakalan. Tumaas pa ang investment pledges sa Philippine Economic Zone Authority sa buwan ng Enero hanggang Marso 2025 na nasa 58.95 billion pesos, 249% na mas mataas ito sa 13.95 billion pesos na project registration sa kaparehong period noong 2024. Iniulat ng PEZA na mula ang mga pledges sa 66 na proyektong nakarehistro sa Investment Promotion Agency o IPA sa unang quarter ng taon. Inaasahan ng mga bago at mas pinalawig na mga proyektong ito na makalilikha ng 15,815 direct jobs at makakapagbigay kontribusyon ng karagdagang $497.46 million sa export revenues. Ani PEZA Director General Tereso Panga, ang mataas na investment pledges ay bunga ng kanilang matibay na commitment sa investment promotion at facilitation, ganun din ang fiscal incentives sa ilalim ng Create More. Payag pa ni Panga patuloy ang PEZA sa pagsusulong ng economic resilience ng bansa sa pamamagitan ng paglilikha ng mga trabaho, mas pinaraming export at mas pinahusay na panghihikayat ng pamumuhunan o investment attraction. 24 ang mga proyektong nakarehistro sa PEZA sa Quarter 1 2025, ang nasa manufacturing activities at 24 ang nasa information technology at business process management. Nakalaan ang kalakhan ng PEZA approved investment sa Quarter 1 2025 sa Calabarzon na may 32 proyekto, National Capital Region na may 12, Central Luzon na may 8, Central Visayas 8 rin, Davao Region na may 2, Ilocos Region 2, Northern Mindanao 1 at Western Visayas 1. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bababa ang interest rates ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BMSP ayon sa pagtataya ng BMI, isang unit ng Fitch Solutions. Dahil dito inaasahang tataas ang consumer spending ngayong taon at itutulak pa ito ng mas mababang inflation. Sa ulat ng BMI, kinakitaan ng pagbaba ang inflation na nasa 2.1% nitong Pebrero taong 2025. Ang pinakamababa simula noong Setyembre taong 2024. Nasa pinakamababang target range na ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa 2 hanggang 4% ang pinakahuling datos ng inflation. Inaasahan ng BMI na babawasan ng BMSP Monetary Board ang policy rate sa karagdagang 25 basis points sa susunod na linggo. Sa katunayan, tinataya ng BMI na lalaki ang household spending sa 13.2 trillion pesos ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapagdala ang mga manufacturer ng mas mataas na business confidence para sa susunod na 12 buwan sa kabila ng factory output decline nitong buwan ng Marso ayon sa S&P Global Philippines Manufacturing Purchasing Managers Index o PMI. Sa ulat ng S&P Global, pinakamataas ang business sentiment sa Marso simula noong December 2024. Bunso dito ng demand na posibleng tumaas sa mga susunod na buwan dulot ng mga bagong proyekto at karagdagang kliyente. Sinabi ni S&P Global Market Intelligence Economist Mariam Baluk, nagmumula ang mataas na kumpiyansa sa negosyo sa desisyon ng mga kumpanyang panatilihin ang kanilang purchasing activity at build stocks. Nitong March 2025, bumaba ang manufacturing PMI sa neutral score mula 50 ay naging 49.4 ito.
Sa kauna-unahang pagkakataon, bumaba ito sa loob ng 19 na buwan buhat noong August 2023. Mas mababa pa ito sa 51 PMI na naitala noong Pebrero taong 2025. Ang ibig sabihin ng PMI na mas mababa sa 50 ay deteriorasyon ng manufacturing activities habang ang mas mataas sa neutral score ay improvement. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pawakas sa balitang negosyo at kalakalan, patuloy ang Manila Water Company Incorporated sa paglalaan nito ng 95 billion pesos capital expenditure o CAPEX program para sa water at wastewater projects nito na sinimulan pa noong 2023 at tatakbo hanggang 2027. Para sa water supply projects, ipinanukala ng Manila Water ang pamumuhunan sa Wawa, Kaysakat, Pasig Water Supply System at long-term ease line projects. Kasama sa pangunahing proyekto na inaasahang makukumpleto ang ikalawang phase ng East Bay Water Treatment Plant na may kapasidad na 200 million liters per day o MLD ng tubig. Para sa wastewater projects, inaasahan ng kumpanya na matatapos na ang Hinulugang Taktak Sewage Treatment Plant o STP sa ikatlong quarter ng 2025. Gagamit ang pasilidad para sa used water na kukunin sa catchment area bago ilabas sa Hinulugang Taktak Falls at titiyaking pasok sa priority requirements ng lokal na pamahalaan ng Antipolo kaugnay ng preserbasyon ng talon. Isa pang proyekto ang Mandaluyong West STP na dinisenyo na i-treat ang domestic wastewater mula sa western area ng Mandaluyong, south ng San Juan South at south ng Quezon City. Target matapos ang STP sa third quarter ng 2025. Nagsisilbi ang Manila Water sa East Zone Network ng Metro Manila, sakop ang bahagi ng Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Pateros, Mandaluyong, San Juan, bahagi ng Quezon City at Manila, maging ang ilang bayan ng Rizal Province. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po si Leo Magpayo para sa ating balitang pampalakasan. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Nasa Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at Kultura, because our culture is cool.
Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Todo bantay ang pambansang pulisya sa mga bagong style ng krimen. Tulad ng carjacking noon, narentangay na ngayon. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 1 milyong operasyon ang ikinasa laban sa karnaping. The mission remains to serve and to protect our people. Mula July 2022 hanggang November 2024, nasa 3,000 sospek ng rentangay ang nahuli. Higit 2,700 ang naibalik na sasakyan. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Inanunsyo ng PBA nitong Miyerkules ang 10 panibagong players na dinagdag sa listahan ng greatest players ng liga bago ipagdiwang ang kanilang golden anniversary nitong Abril 9. Pinangunahan ang listahan bilang mga aktibong player ng liga na sina Junmar Fajardo at Scotty Thompson pagkarang kunin ni Fajardo ang record na 8 most valuable player titles sa koponan ng San Miguel at si Thompson naman ang nakakuha ng titulo ng MVP noong season 46 sa koponan ng Barangay Ginebra. Sa mga nakaraan, otomatikong binibigyan ng pwesto sa listahan ng greatest players ang nakakuha ng MVP award. Bukod kina Fajardo at Thompson, ang mga bagong kasama sa listahan ay sina Abe King, Nelson Asaytono, Jeffrey Carriazo, Bong Hawkins, Arnie Tuadles, Danny Seagal, Manuel Victorino at Yoyoy Villamin. Naglaro si Asaytono sa PBA ng 17 seasons at may 7 titulo sa kanyang pangalan habang nakakuha din ng 2 Best Player of the Conference at si Carriazo naman, ang kasalukuyang head coach ng Blackwater, ay isang 8-time PBA champion at kabilang sa koponan ng Alaska na kinuha ang Grand Slam noong taong 1996. Naglaro naman si Hawkins ng 14 na seasons mula sa iba't ibang koponan katulad ng Presto, Santa Lucia at Alaska at nanalo ng 8 kampyonato habang sinuot ni King ang uniforme ng mga koponan ng San Miguel, Presto at Pure Foods kung saan nanalo ito ng 13 titulo sa loob ng 18 seasons. Kilala naman si Seagal bilang isa sa mga dominanteng big men ng kanyang panahon, kung saan nanalo ito ng Rookie of the Year Award noong 1999 bago makuha ang 2 Best Player of the Conference at 4 na Finals MVP. Mayroon ding 8 titulo si Seagal sa loob ng 17 season. Naging 1979 Rookie of the Year naman si Tuadles para sa koponan ng Toyota at 9 na beses nagkampiyon, habang lumabas si Victorino bilang Most Improved Player noong 1984 at may 6 na titulo. Napagdesisyonan ang listahan ng piling miyembro na binubuo ng 3 dating MVPs sa katauhan nina Alan Caydic, Ramon Fernandez at Atoy Ko,
Kasama din sina Dante Silverio, Sunny Barrios, Ding Marcelo, Al Mendoza, Nelson Beltran, Kinito Henson at Andy Howe. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Linampaso ng De La Salle University ang Ateneo de Manila University 25-21, 25-17 at 25-20 sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament nitong Miyerkules na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Si Angel Canino na sinugod sa ospital noong Sabado pagkatapos ng laban ng koponan sa University of Santo Tomas ay nakagawa ng 16 na puntos kasama pa ang 7 excellent digs habang nagambag si Shevana Lapot ng 14 na puntos. Samantala, pinangunahan ni AC Minor ang Blue Eagles sa nalikom nitong 13 puntos habang nagdagdag si Lian de Guzman ng 10 puntos. Dahil sa panalo, napaganda ng Lasal ang kanilang record sa 7-3 habang bumagsak ang Ateneo sa 4-6 kartada. Sa naunang laban sa men's division, nanalo din ang Green Spikers sa Blue Eagles sa isang nakakapagod na 5-setter 21-25, 25-18, 21-25, 25-22 at 27-25. Ang birthday boy na si Noel Campton ay nanguna sa opensa ng Lasal sa natipon nitong 27 puntos mula sa 23 attacks, 3 service aces at 1 block, habang nagtapos si Vince Maglinaw ng may 22 puntos para gumanda ang record na koponan sa 6-4. Nasayang naman ang 26 na puntos ni Kennedy Batas sa panig ng Ateneo na bumagsak sa 6-4 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkaraan ng 3 talo sa crisscross, lumabas ang galing ng Signal HD para kunin ang Game 1 ng Finals sa 2025 Spikers Turf Open Conference. Nalagpasan ng HD Spikers ang King Crunchers 22-25, 25-19, 22-25, 25-21 at 15-12 para lumapit sa titulo pagkaraang kunin ang 1-0 lead sa larong ginanap nitong Miyerkules sa Rizal Memorial Coliseum. Pinangunahan ni Jao Umandal ang 5th set para magtapos na may 19 na puntos at kunin ang Player of the Game Award pagkalipas ang 2 oras at 16 na minutong paglalaro. Naging masaklap ang pagkatalo ng King Crunchers dahil naipanalo nito ang lahat ng 13 laro nila bago ang finals. Sinabi ni Signal Head Coach Dexter Clamor na halos pareho ang kalidad ng 2 koponan, subalit lumabas na mas malaki ang puso ng reigning champions. Malaki din ang ambag ni middle blocker JP Bogawon sa Signal sa nagawa nitong 16 na puntos habang nagdagdag si Steven Rotter ng 13 markers. Nagbigay naman ng tulong sina Wendell Miguel, Lloyd Josafat at Martin Bogawon ng 7 at 6 na puntos ayon sa pagkakasunod para makumpleto ang balancing opensa ng HD Spikers. Nakapagtala naman ng game high na 21 puntos si reigning most valuable player Jude Garcia kasunod ni Mark Espejo na may 15 puntos. Pwede nang kunin ng Signal HD muli ang titulo kapag nanalo muli sila laban sa crisscross itong Biyernes sa larong gaganapin sa PhilSports Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas ng ilang paalala mula sa ating himpilan.
Ngayong panahon na ng kampanya para sa national at local elections, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ang mga kaganapan kaugnay ng May 12, 2025 elections. Hatol ng Bayan 2025. Ang mga paghahanda, ang kampanya, ang pagboto, hanggang sa proklamasyon ng mga nagwagi. Hatol ng Bayan 2025. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage. Hatol ng Bayan 2025. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Matapang na ni-reveal ng kapamilya singer na si Clarice de Guzman sa Madlang People ang tunay niyang pagkatao. Diretsang inamin ng biriterang singer sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition sa mga kapwa niya housemates na hindi siya straight, kundi isang bisexual. Sa katunayan, ayon kay Clarice, meron siyang karelasyon ngayon at mag-aapat na taon na sila. In short, meron siyang girlfriend. Sabi niya, quote and quote, sa tingin ko, ito na yung time para sabihin sa inyong lahat and to tell the world that I am not straight, I am bisexual. Yan yung kanyang paunang revelasyon. At sa mga hindi pa masyadong nakakaalam ang bisexual o ang posibleng magkagusto o ma-inlove sa isang lalaki o babae. Yun po ang definisyon ng pagiging bisexual. Sabi pa niya, quote and quote, my 4-year akong partner, her name is Trina. Hindi alam ng public pero alam ng parents ko. And kasama ngayon ng mama ko is her. At pagpapatuloy pang kwento o pagpapatuloy pa niyang kwento sa mga kasama niya sa loob ng bahay ni Kuya. And I guess komportable na akong sabihin sa inyong lahat with Michelle D pa. Hindi ko mahintay na ma-meet nyo siya. At syempre ibinandera rin ng OPM singer ang kanyang pag-come out sa isang task na pinamunuan ng house guest na si Michelle D. Pag-amin ni Clarice kay Big Brother, alam nyo po yung ang tagal-tagal ng nakakimkim sa dibdib nyo. And now, heto, sobrang nasabi ko na po yung totoo. And hindi na ako takot. Wala na akong kinatatakutan. Kumbaga, wala ng walls, kuya, ang sa idya ni Clarice. At marami naman ang nakahula na tungkol sa kanyang gender at sexual orientation noon pa man. In fairness, hinangaan ng mga taga-suporta ng PBB ang matapang na pag-amin ni Clarice tungkol sa kanyang tunay na kasarian sa national TV. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, nag-issue na ang Bacoor City Municipal Trial Court ng arrest warrant laban sa aktor na si Archie Alemania. Ito ay may kaugnayan sa kasong isinampa ng kanyang co-actor na si Rita Daniela na acts of lasciviousness. Sa isang order na may petsang March 18, nakasaad na maaari na magkaroon ng pansamantalang kalayaan si Archie o maghain ng bail kung makakapagpiyansa ito sa halagang 36,000 pesos. At kasunod ng paglalabas ng arrest warrant laban kay Archie ay naglabas naman ng pahayag ang legal counsel ni Rita na si Attorney Maggie Abraham Garduque. Sabi ng abogado ni Rita, quote and quote, we hope for the immediate apprehension or voluntary surrender of Archie so the court can already acquire jurisdiction over his person and hearings can be started. At matatandang inireklamo ni Rita si Archie matapos siya nitong bastusin sa pamagitan ng paghawak sa kanya ng walang permiso sa isang Thanksgiving party noong Setyembre ng 2024. Noong Disyembre ng taong yon na magsampa ng counter affidavit ang aktor sa Bacoor Hall of Justice bilang sagot sa reklamong inihain ni Rita. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang kampo ni Archie hinggil sa arrest warrant na inisyu sa kanya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
NOMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service at nagbabalik na ang Pilipinas ngayon. Kasama natin si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatin din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!